Naranasan mo na bang magising ng ilang beses sa kalagitnaan ng gabi para lang pumunta sa banyo? Kung oo ang sagot mo, tandaan mong hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Milyong-milyong tao, lalo na pagkatapos ng 50 taon, ang nakakaranas ng problemang ito na tinatawag ng mga doktor na nocturia. Ang nakakatuwang isipin ay maaaring mas malapit lang ang solusyon kaysa sa inaakala mo. Sa totoo lang, maaaring nasa sarili mong kusina, sa loob ng refrigerator o sa palengke sa kanto. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa 3 gulay na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng iyong pagtulog. Para maintindihan kung paano gumagana ang mga gulay na ito, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang nangyayari sa ating katawan tuwing gabi. Ang ating mga bato ay gumagana bilang isang uri ng tuloy-tuloy na filter, nililinis ang dugo at gumagawa ng ihi. Sa araw, mas matindi ang kanilang trabaho, pero sa gabi, dapat bumagal ang kanilang gawain para makapagpahinga tayo. Habang tumatanda tayo, mas kaunti ang napoproduce ng ating katawan ng isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ito ang responsable sa pagpapakonsentra ng ihi tuwing gabi, para bang may gripo tayo na hindi masyadong nagsasara. Bukod pa rito, ang mga problema tulad ng diabetes, mataas na presyo ng dugo o pinalaking prostate ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Dito pumapasok ang papel ng tamang pagkain. May ilang partikular na nutrisyon na tumutulong sa ating katawan na mapanatili ang balanse ng likido ng mas epektibo. Pinag-uusapan natin dito ang potasa, magnesyo at mga espesyal na hibla na tumutulong magpatatag ng asukal sa dugo. Ang unang gulay na gusto kong ipakilala ay ang espinaka. Maaaring mukhang napakasimple nito, pero ang berdeng dahon na ito ay tunay na kayamanang pampalusog. Ang espinaka ay naglalaman ng kahanga-hangang dami ng magnesium, isang mineral na kasali sa mahigit 300 proseso sa ating katawan. Ang magnesium ay gumagana bilang natural na tagapagregula, tumutulong sa mga kalamnan na mag-relax at pinananatiling matatag ang antas ng asukal sa dugo habang gabi. Kapag kontrolado ang asukal, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng mga bato para salain ito, kaya mas makakatulog ka ng maayos. Ang potasyo na nasa spinach ay karapat-dapat ding bigyang pansin. Ang mineral na ito ay nagtutulungan kasama ng sodium para i-regulate ang dami ng tubig sa ating katawan. Kapag sobra ang sodium at kulang ang potasyo, ang katawan ay may tendensyang mag-ipon ng sobrang likido. Tumutulong ang spinach na ibalanse ang timbangan na yan. Isa sa pinakamagandang paraan ng pagkain ng spinach ay ang pagdagdag ng ilang dahon nito sa iyong prutas na juice tuwing umaga. Hindi mo halos malalasahan pero totoo ang mga benepisyo. Pwede mo rin itong igisa ng mabilis kasama ng bawang at olive oil bilang pampares sa tanghalian. Ang mahalaga ay kainin mo ito ng regular, hindi lang paminsan-minsan. Ang panggalawang gulay ay ang kalabasa, isa sa mga pinakamaliit na gulay na mayroon. Maraming tao ang hindi gusto ito, pero ang kalabasa ay mayaman sa structured na tubig at mahahalagang mineral. Iba ang tubig na nasa kalabasa kumpara sa ordinaryong tubig dahil ito ay may kasamang mga sustansya na tumutulong sa katawan na magamit ito ng mas epektibo. Ang kalabasa ay may perpektong balanse ng potasa at magnesyo. Ang balanse na ito ay mahalaga para gumana ng maayos ang mga bato habang gabi. Bukod dito, meron itong malalambot na hibla na tumutulong mapanatiling matatag ang asukal sa dugo ng mas matagal. Isang praktikal na paraan para maisama ang zucchini sa pagkain ay ang paggawa ng zucchini noodles. Gamit ang isang ordinaryong pangbalat, maaari kang gumawa ng manipis na hiwa na kapag mabilis na ginisa, nagkakaroon ng teksturang kahawig ng pansit. Isa itong matalinong palit na nagpapababa ng carbohydrates at nagpapataas ng nutrisyon. Isa pang opsyon ay ang inihaw na zucchini. Hiwain ito ng paikot, timplahan ng mga damo at ilagay sa oven hanggang magkulay ginto. Ang proseso ng pag-ihaw ay nagpapakonsentra ng mga sustansya at nagpapalakas ng lasa. Pwede kang maghanda ng mas malaking dami at kainin ito sa buong linggo. Ang ikatlong gulay na maaaring magpabago sa iyong mga gabi ay ang pipino.
Ang gulay na ito na nakakapresko ay binubuo ng halos 75% ng tubig pero hindi ito ordinaryong tubig. Ito ay tubig na mayaman sa mga mineral na tumutulong sa katawan na alisin ang sobrang sodium sa natural at banayad na paraan. Ang pipino ay gumagana bilang isang banayad na diuretiko sa maghapon, tumutulong na alisin ang sobrang likido habang ikaw ay gising at aktibo. Ibig sabihin nito, mas kaunting trabaho para sa mga bato mo sa gabi. Bukod pa rito, ang mga hibla ng pipino ay napakalambot para sa iyong sistemang panunaw. Isa sa mga kawili-wiling sangkap ng pipino ay ang silisya, isang mineral na tumutulong magpalakas ng mga tissue at maaaring makatulong sa maayos na paggana ng sistemang ihi. Bagamat banayad lang ang epekto nito kapag pinagsama sa iba pang mga sustansya, maaari itong magdulot ng kaibahan. Ang pinakasimpleng paraan ng pagkain ng pipino ay ang paggawa ng flavored na tubig. Hiwain ito ng manipis at ibabad sa pitsil ng tubig ng ilang oras. Pwede kang magdagdag ng ilang dahon ng yerba buena para mas lalong sumarap ang lasa. Mas mainam na inumin ang tubig na ito sa hapon para may oras ang katawan na iproseso ang likido bago matulog. Pwede ka ring gumawa ng mga preskong salad gamit ang pipino, dagdagan mo lang ng kaunting apple cider vinegar at asin na dagat. Nakakatulong ang kombinasyong ito na mapanatiling balanse ang electrolytes ng katawan sa natural na paraan. Ngayon, paano mo magagamit ang tatlong gulay na ito sa isang estratehikong paraan? Ang susi ay nasa tamang timing at konsistensya. Ang pinakamainam ay kainin ang mga gulay na ito tuwing tanghalian o merienda sa hapon at iwasan ang pagkain ng marami malapit sa oras ng pagtulog. Isang praktikal na suhestyon ay gumawa ng lingguhang schedule. Lunes at Martes mag-focus sa spinach. Miyerkules at Huwebes sa zucchini naman. Biyernes at Sabado sa pipino naman. Sa linggo, pwede mong pagsamahin ang tatlo sa isang espesyal na salad. Tandaan mo na hindi agad-agad lumalabas ang mga resulta. Kailangan ng ating katawan ng oras para mag-adjust at tumugon ayon sa mga pagbabagong nutrisyonal. Ang ilan ay nakakaramdam ng pagbabago sa loob ng 2 linggo, habang ang iba naman ay inaabot ng 1 buwan o higit pa. Mahalaga ring isaalang-alang ang iba pang mga salik na nakakaapekto sa kalidad ng pagtulog. Iwasan ang mga inuming may caffeine pagkatapos ng 3 post-meridiem. Bawasan ang pagkain ng asin sa hapunan at subukang maghapunan ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Ang mga gulay na ito ay hindi pamalit sa medikal na paggamot kung kinakailangan. Kung ikaw ay nagigising ng higit sa 3 beses bawat gabi ng regular, mahalagang kumonsulta sa doktor para malaman ang posibleng mga sanhi nito. Ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng mga simpleng at epektibong paraan para mapabuti ang ating kalidad ng buhay. Ang spinach, zucchini at pipino ay mga pagkaing madaling matagpuan sa kahit anong palengke o tindahan at maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa iyong kalusugan sa gabi. Ang sikreto ay nasa pagiging consistent at pagtitiyaga. Magsimula ka ng dahan-dahan, piliin mo muna ang gulay na pinakagusto mo at unti-unti mong idagdag ang iba pa. Magpapasalamat ang katawan mo sa iyo sa mas mahimbing na mga gabi at mas masiglang mga araw. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para makatanggap pa ng iba pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. I-share mo ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya na maaari ring makinabang sa mga impormasyong ito. Ilagay sa mga komento kung alin sa mga gulay na ito ang regular mo nang kinakain at alin ang balak mong isama sa iyong pagkain. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa ibang tao na dumaranas ng parehong sitwasyon. Hanggang sa susunod na video at sana ay magkaroon ka ng mas mahimbing at payapang pagtulog sa gabi.